Chapter 4. Nandito na po tayo, ma'am, sabi ng driver ng taxi na sinasakyan ni Sapphire. Ito na ba ang Victoria's Garden? Aniya. Opo. Itinabi ng driver ang sasakyan sa shoulder ng highway. Kumuha siya ng pamasahe mula sa kanyang purse at inabot rito. Salamat. Walang anuman po. Bumaba siya. Natanaw niya di kalayuan ang isang waiting shed. Iyon marahil lang sinabi ni Vendis. Doon raw siya maghintay. Pupunta sila ngayong araw sa lugar kung saan nahulog ang sasakyan ni Ray. Halos isang linggo ring pabalik-balik sa police station si Vendis para makipag-negotiate sa may kapangyarihan bago sila pinayagang makita ang site. Private road daw iyon patungong Chrysanthemum Mansion, ang ancestral home ng mga Andromeda at kasalukuyang naka-off limits. Kahit ang ibang miyembro ng Andromeda clan ay hindi basta-basta nakapapasok. Pero himalang nakakuha ng permiso si Vendis sa tulong ng isang kakilalang malapit sa city administrator. Tinunton ni Sapphire ang konkretong waiting shed. 2:00 pa lamang ng hapon. Napaaga yata siya. 3:00 ang usapan nila ni Vendis bago ito umalis kaninang umaga. Nakakainip maghintay. Mabuti pa, maglibot-libot muna siya. Tumawid ang dalaga. Naglakad-lakad. Victoria's Garden is an open garden of pine trees and flower fields. Iba't ibang uri ng mga bulaklak ang nakikita niya. The garden itself is captivating, like a sheltered paradise beneath the open sky. May natanaw na burol si Sapphire. Siguradong mula sa tuktok niyon ay magandang pagmasdan ang buong hardin. Para makapunta doon ay kailangan niyang tawirin ang malawak na patag na nababalutan ng Bermuda grass na wari lunti ang carpet na nakalatag. Mukhang malayo yata pero sulit naman ang tanawin. Tinawid ng dalaga ang patag. Hiningal siya ng sapiti ng paanan ng burol. Makipot ang daang natagpuan niya paakyat. Nagumpisa siyang baybayin iyon. Narating niya ang tuktok. May malaking puno ng akasya at iilang pine trees doon. Humugot siya ng hangin at pinahupa ang abot-abot na hininga. Humagbang siya papalapit sa punong akasya at natigalgal nang masumpungan ng lalaking kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahang makikita roon. Her sleeping Adonis. But what is he doing here? Could it be that he woke up after she left that day? Sana pala, naghintay muna siya. Sumalampak siya sa lupa na binalot ng Carabao grass at malayang pinagmamasdan ng lalaking nakaupo sa usling ugat at nakasandal sa puno. Mukhang nakatulog ito ng mahimbing. Sinusuyo ng hangin at pinaglalaruan ang maitim na malambot nitong buhok na bumabagsak ng malaya sa napakagwapo nitong mukha. Suminghap siya. May kung anong natanggal sa puso niya na nagpapabilis ng husto sa tibok nito. Masaya siya at muli niyang nakita ito kahit patulog na naman. Parang may nagbago. Now the aura of life and strength is overflowing on him. Mabuti naman. Masaya ako para sa iyo. Bulong niyang napapangiti. Natutukso siyang haplusin ang mukha nito at hagkan ang nakapikit na mga mata sa likod ng makukulit nitong buhok na sumasayaw sa simoy ng hangin. Kaya lang, kapag ginawa niya yon, ay tiyak magigising ito. Huwag na lang. Binuksan ni Atra ng mga mata
at nagtagis ng bagang. Just a dream again. That Sapphire Magdalene was there just now, and that she was kissing his forehead. This is bad. He kept on dreaming about that woman lately. He has to see her sooner, or else his mind and heart would never cease becoming restless day after day. Tumayo ang binata at tumingala. Saglit na pinagmasdan ng kalangitan. The weather is just so good. And he still have few more hours before sunset. Pwede pa siyang mamasyal. Binawi ni Atra ng paningin at pumihit. Tinunton ang daan pababa ng burol. His next step will be Santa Rosa. Biglang nahinto ang binata nang may naalala. No, he can't take that way down. Baka makasalubong niya ang kanyang mga bodyguards. Kaya siguradong pinaghahanap na siya ng mga ito ngayon. He can certainly have them ruin his day. Samantala'y panay ang buntong hininga ni Sapphire habang tinatawid ang patag pabalik sa waiting shed. Hindi ulit niya napigil ang sarili na hagkan si Sleeping Adonis. Mabuti na lang at hindi ito nagising. She's the worst. Completely lost by his charms. 5 lalaking naka-black suit ang kanyang nakasalubong. They're much more like a personal bodyguards of some high-profile VIP. Napahabol siya ng tingin sa mga ito. Kung hindi siya nagkakamali, ang burol na pinanggalingan niya ang destinasyon ng mga lalaki. Binawi niya ang mga mata at binilisan ng hagbang. Pagkalabas ng bukana ng hardin, ay kaagad niyang natanaw si Vendis na naghihintay. He was leaning against an expensive sports model motorbike while towing the keys. Kanina ka pa? Tanong niya. 15 minutes ago. Where have you been? Ganti nitong tanong. Naglakad-lakad lang. Tumitingin sa paligid. Napaagang dating ko. Naboard ako. You should learn time management. Kastigo nito. Umalis na tayo. He gave her the extra helmet. Tinanggap niya iyon at isinuot. Si Vendis ay nagsuot na rin ng sariling helmet. Saka ito sumakay sa motorbike at binuhay ang makina. Let's go. Umangkas siya sa may likuran nito, ngunit hindi nag-abalang humawak sa lalaki. Mabilis akong magpatagbo, baka mahulog ka. Babala nito. Napilitan siyang kumapit sa balikat nito. Kaagad nitong pinasibat ang motorbike. Mabilis nga itong magpatagbo. Pakiramdam niya ay matatangay siya ng hangin kung hindi siya kakapit ng husto rito. Mula sa balikat ng agent ay ibinaba niya ang mga kamay at mahigpit na yumapos sa baywang nito. Ipinikit niya ang mga matang kumikirot dahil sa hangin at sumubsob sa likod ni Vendis. Makaraan ng ilang saglit ay napansin niyang bumagal ng kunti ang tagbo ng motorbike. Nang buksan ang mga mata, ay tumambad sa kanya ang pagkaganda-gandang bridge na kanilang binabagtas. Wow, this city is just amazing. And she felt there was more she has yet to see. Sinapit nila ang portal gate ng private road patungong Chrysanthemum Mansion. Saglit silang huminto sa tapat ng guardhouse. Isang gwardya ang lumabas at lumapit sa kanila. Attorney Vendis Querubin? Tanong nito. Yes. Sagot ni Vendis. And this is my wife, Sapphire. Okay na po, sir. Pumasok na kayo. Tinawagan na kami kanina ng director. Thank you. Sumaludo ang gwardya
bilang tugon. Mabagal lamang ang tagbo nila. At hindi mapigil ni Sapphire ang mabatubalani na naman sa tila malaparaisong daan. The road was marked by expensive decorative lampposts, native trees, flower beds, and breathtaking center island landscapes. Hanggang sa napadaan sila sa isang kurbada kung saan agad niyang napansin ang nasirang guardrail. Di kalayuan, pagkalampas nila ay huminto ang motorbike. Doon nahulog ang fiancé mo. Sasakyan niya ang sumira sa guardrail. Bumalik tayo, she demanded. Hindi pwede. Bakit hindi? Kapag may nakakita sa atin na huminto sa bahaging yon, tiyak pagdududahan tayo. Ano palang dahilan at nandito tayo? Di ba para makita ang pinangyarihan ng aksidente at makahanap ng clue? Tama. Pero hindi sa parang iniisip mo. Kapag nahuli tayo ngayon, it will be game over. Hindi ka naman siguro nagmamadali? Hindi siya umimik. Muling pinatagbo ng agent ang motorbike. Saan pala sila pupunta kung ganun? Nilampasan lang nila ang lugar kung saan naganap ang krimen? Isang matayog na watchtower ang pinagdalhan sa kanya ni Vendis. Hindi sila dumaan sa hagdanan, kundi sumakay sa vertical lift cable car. Halos malula siya sa sobrang taas. Kulang na lang ay bumaligtad ang sikmura niya. Pero sulit naman pagdating sa tuktok dahil sa makapigil hiningang tanawin na natutunghayan niya. Buong syudad ang natatanaw niya mula sa kanyang kinaroroonan. This is the Nephilim City, sheltered by 5 landmarks of the Nephilim organization. In the Northern District, San Antonio Municipal, the town of Reapers Guild. Southern District, Santa Rosa Channel, the town of the Guardian Square. Eastern District, Victoria's Garden, Infirmaria. And in the Western District, Melendres Hills, Intel Command Tower. And there's the capital, Edena, where the Andromeda Conglomerate main headquarters has been located. Heaven's Gate. Napatingin siya sa lalaki. So, this is what you've wanted to show me. That's why you bring me here? Ungot niya rito. Tumango si Vendis. Do you see that? Itinuro nito ang nagtatayugang gusali sa pusod ng syudad. That's Edena. The Heaven's Gate, you said. It is a fortress and main headquarters of Andromeda Conglomerate. You could say it's the place where the sovereign power of the Andromeda has been situated and the sheltered throne of this kingdom. May paraan ba para makapasok tayo dyan? Nothing. Unless the chairman of Andromeda Conglomerate and the supreme commander of Nephilims permitted it. 2 big boss ang kailangan nating lusutan? No, just one. The chairman of Andromeda Conglomerate is the same person controlling the Nephilims. But it doesn't mean he is easy to deal with. In this place, he is a god. The one holding absolute power over the entire city. The future and everything in this place depends on him and his judgment. So, no one would dare to challenge him. Mamamatay rin naman siya tulad natin. Hindi ako natatakot sa kanya. Papasukin ko ang lugar na yan, kahit pwersahan pa. Determinadong pahayag ni Sapphire. Puwersahan?
That's not possible. Gaano ba kahigpit ang bantay? It is the physical structure of the place. I've told you, it's a fortress. Double-gated and protected by high walls plus the alarm system and cameras. Ibig sabihin tanga lang ang maglalakas loob na pumasok. Lalo na kung sa pilitan. Sa tingin mo, nandyan kaya si Hydes Andromeda? Tanong niya. I don't know. Gusto ko siyang makita. Nakita mo na siya doon sa restaurant. His nose was the only thing visible to me at that moment. His whole feature was hidden under that weird outfit he wore. Hindi ko siya makikilala kung muling mag-cruise ang landas namin sa lugar na ito. Magkita man kayo, wala ka pa rin magagawa. Pambubus ka nito. Myron, dalhin mo siya sa akin at makikita mo kung anong kaya kong gawin. Paghahamon niya. Tinitigan siya ni Vendis, saka ito banayad na umiling. Ang tapang mo, wala naman sa lugar. Hanggang saan kaya ang katapangan mong yan? Oras na makaharap mo si Hydes Andromeda. Want to know? Then bring him to me. That's lame. Ikuha mo ako ng appointment sa city administrator. What for? I need to talk to him. I'll ask him why the police forces of this place did not make any move to investigate about what happened to my fiancé. It's not as if they don't want to. They simply just can't. And you should know the reason why. Sa lugar na ito, ang tanging batas na umiiral ay ang batas ni Heaven. Heaven? Sino siya? The ruler of the city. Pumihit si Vendis at iniwan siya sa kanyang kinatatayuan. Masusing pinagmamasdan niya ang buong syudad. Nakikita niya ang mga landmarks na sinabi ng agent. The high-rise buildings situated each cardinal point of the city. The city of Nephilims. A privately owned, fast-growing city, officially developed and run by the Andromedas, under the reign of Heaven. For someone like her, who is a complete stranger, this city is a forbidden place to stay. Bumuntong hininga si Sapphire. Kung kakalabanin niya si Hydes Andromeda, tiyak hindi manonood lang si Heaven. Mukhang hindi kaagad niya matutupad ang pangako niya kay Ray na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Those people she wanted to crush and take down are beyond ordinary. They ruled this place and controlled everything. Lahat ng naaabot ng kanyang paningin. Kulang na lang, pati paghinga ng mga tao sa lugar na ito ay kontrolado din. A painful truth that she must learn to accept, yet let alone won't be enough for her to back off now that she came this far. Hahanapin niya ang katarungan at uusigin ng may sala. Kahit pa hindi niya magiging kakampi ang batas sa lugar na ito. I won't lose them, Ray. I won't. Anas niya. Chrysanthemum Mansion. Sa malawak na airstrip, lumapag ang helicopter na sinasakyan ni Gale. Pagkababa ay kaagad natanaw ng binata ang babaeng naghihintay at kumakaway sa kanya. She is Florentina Suemith, a Filipina cosmetic surgeon with Argentinian blood and his current girlfriend. Anak ng may-ari ng multi-million cosmetic companies all over Asia. Kamakailan lang ay nagbukas ito ng bagong branches sa Europe.
Patok sa mga international celebrities at supermodels ang ini-introduce nitong natural cosmetics. Hi honey, I missed you. Sabik na nangyapit ang dalaga sa leeg ni Gail. It's been a while. Nito at siniil ng mapusok na halik ang mga labi ng lalaki. Pareho silang naghabol ng hininga nang kumalas sa isa't isa. How do you know I'm coming? Tanong niya. Hinapit sa baywang ang kasintahan at inakay sa direksyon papuntang mansyon. Riva told me. I thought you would go directly to the hospital. I've been there this morning. Malambing na pahayag ni Florentina. I need to see the chairman as soon as possible. I think she's not around yet. He's not around? Umangat ang isang kilay ni Gail. Hindi pa niya binigyan ng permiso si Atran na lumabas. Baka biglang bumigay ang resistensya nito. Inalis ng doktor ang kamay sa baywang ni Florentina at hinugot ang cellphone. Paulit-ulit na nagdial. But the responses are all the same. Unattended. Gail. Damn it. He must have left his phone on purpose. Honey. He's isolating himself again somewhere. Lumapit si Florentina at banayad na hinaplos ang likod ng boyfriend. Don't worry, he'll be fine. Muling binalingan ni Gail ang cellphone. May hinanap sa phone book. Nang makita ay agad tinawagan. Where's the chairman, Victor? May bahid ng galit sa tinig ng binata. We're still looking for him, Director. Sagot mula sa kabilang linya na narinig pati ni Florentina dahil naka-loudspeaker ang cellphone. Damn it. I have told you, never lose sight of him. Tuluyang humalagpos ang galit ni Gail na nagpasindak hindi lamang sa kausap niya kundi pati sa girlfriend niya. Mobilize all your forces and find him at once. Don't you dare show your face to me without the chairman. Am I clear? Yes, Director. Ibinaba ng binata ang cellphone at muling nagmura. Gail, calm down. Calm down? Marahas na binalingan ng lalaki ang kasintahan. Do you have any idea how serious the situation is? Atran is not yet stable. But I was just trying to... Forget it. Nabubugnot na pumihit ang doktor, pabalik sa kinaroroonan ng helicopter. Humabol sa kanya si Florentina. Where are you going? I'll find the chairman. Stay here. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang sumunod. Santa Rosa Channel. Atran's blue eyes traveled down the green meadow below. Inaantok na naman siya, kahit ang haba ng tulog niya kanina doon sa burol. Pumihit ang binata at nagtungo sa kabilang dako ng pampang. Saglit siyang pumikit at pinakinggan ang mga alon na malayang humahampas sa mga malalaking bato sa ibaba. He smiled slightly and opened his eyes. Akala niya wala na siyang pagkakataong makita ang mga tanawing matagal din niyang pinangungulilahan. The art of silent nature. Mountains, rivers, hills, the open sky and the clouds, the seas, and you. Naaaliw na sinusundan niya ng tanaw ang mga ibong naghahabulan sa papawirin. Ang bilis lumipas ng panahon. Ilang taon din na halos sa ospital na siya tumira. Bata pa lamang siya ay binubuno na niya ang karamdaman sa puso.
Sa pera at kapangyarihan ng pamilya niya ay walang imposible. Plus the fact that he is the chairman of Andromeda Conglomerate. Ang posisyong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at karapatang kontrolin hindi lamang ang isa sa pinakamalaking business empire sa buong mundo, kundi pati ang kinabukasan ng kanyang angkan. Kung mawawala siya, buong probinsya ay maglalaho din. Kaya ginagawa ng kanyang pamilya ang lahat, mailigtas lamang siya. Sugdo lang isakripisyo ng mga ito ang buhay ng iba. At wala siyang magawa para pigilan ang hindi patas na paraang iyon dahil sa mabigat na tungkuling nakaatang sa kanyang mga balikat. Mga responsibilidad na kapag hindi niya nagagampanan ng maayos, ay maaaring ikasira hindi lamang ng iisa, kundi ng libo-libong pamilya na umaasa sa kanya. His father told him, being a ruler is a call. He cannot afford to be proud and greedy. The powers and the duties given to him by the people are curses that need an extraordinary will and determination. His wealth, his authority, and he himself alone is enough to ruin the future. A master destined to be worshipped. For that, he is not allowed to show signs of limitation and weakness. For the last 12 years of his sickly life, he craved for freedom. The kind that was enjoyed by ordinary people. He wanted everyone to see him not as a ruler, but a typical young man with his own dreams to seize. That woman who awakened him from slumber. After showing him those fleeting dreams, she was the first person who saw and understood his needs. But then, she only stayed with him for a very short period of time. It's like giving him a dose of the sweetest honey that wasn't enough to cure the emptiness that he has been through for the past ages. Sapphire Magdalene, I wonder where you are right now. If I fall asleep again, would you come and wake me up? I want to hear your voice. I want to listen more of your stories. Someday, when I'll be free from this burden, I'll go find you. Definitely.